The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Glory to you, O Lord. The Lord said, "Woe to you who build the memorials of the prophets whom your fathers killed. Consequently, you bear witness and give consent to the deeds of your ancestors, for they killed them, and you do the building. Therefore, the wisdom of God said, I will send to them prophets and apostles. Some of them they will kill and persecute, in order that this generation might be charged with the blood of all the prophets, shed since the foundation of the world, from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who died between the altar and the temple building. Yes, I tell you, this generation will be charged with their blood. Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge. You yourselves did not enter, and you stopped those trying to enter." When Jesus left, the scribes and Pharisees began to act with hostility toward him and to interrogate him about many things, for they were plotting to catch him at something he might say. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na nandito ngayon. Salamat sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Gayon din sa mga kapatid natin na nasa kanilang mga tahanan at ang mga nasa ibang bansa na naninirahan at nagtatrabaho para itaguyod ang kanilang mga mahal sa buhay. We include their intentions in our masses. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng isang santa na kilalang kilala sa Europa at marahil ay kilala din dito sa atin. Siya ay si Santa Teresa ng Avila, or Saint Teresa of Jesus. We can consider her as one of the giants of our faith. In fact, she's called the doctor of the church. Magandang pagnilayan sa araw na ito ang ginawa ni Santa Teresa nung kanyang panahon. Pinanganak siya noong 16th century. In fact, pinanganak siya ang Pilipinas ay nagsisimula pa lamang sa Kristyanismo in the middle 1500s. Kaya yung kanyang ginawa noong kanyang panahon ay malaki din ang ambag sa ating paglago dito sa ating pananampalataya. Together with John of the Cross, she started the Discalced Carmelites. Galing siya sa malaking pamilya, 9 brothers, 3 sisters. So napakaraming anak ang kanyang mga magulang. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi rin naging madali sapagkat namatay ang kanyang mga kamag-anak, kapamilya ng maaga at kailangang maghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng pamilya. Kaya napunta din siya sa kumbento ng mga Carmelita sa Avila. At tayo ay kanyang binigyan ng napakaraming mga sinulat, maraming mga tula, maraming mga aklat na pwede natin pa rin hanggang ngayon magamit sa ating paglago, sa ating pananampalataya. If ever there is a contribution of Saint Teresa of Jesus or Teresa of Avila in our faith, it is her emphasis on prayer. Ang kailangan o ang pangangailangan sa panalangin. Kapag siya'y nagdadasal, katulad ni Saint Joseph of Cupertino, meron ding pagkakataon na siya ay lumulutang. Because of her intense prayer, she experienced ecstasy and levitation in prayer. At ang kanyang pakahulugan sa panalangin ay simple lang. Ang sabi ni Santa Teresa, ang panalangin ay pakikipagkaibigan sa Diyos upang tayo ay mas lalong maging kaisa niya. It is
an effective friendship with God, an intimate friendship with God. Nagsisimula, sabi niya, sa mga salita. We start with vocal prayer, then we go to mental prayer sa ating isip. Pero ang sabi niya, kailangan dumating tayo sa punto ng panalangin na tayo ay hindi na nag-iisip, hindi na nakakaramdam, kung hindi nagkakaroon na tayo ng pakikipagkaisa, an intimate union with God in prayer, in contemplation. So together with John of the Cross, they developed this Carmelite spirituality of contemplation. So ang panalangin, ang sabi niya, minsan hindi na kailangan ng mga salita. Ang panalangin ay ang pakikipagtagpo sa isang matalik na kaibigan, na minsan walang salita ang namumutawi sa iyong labi, pero yung iyong pakikipagkaisa sa Kanya, your mere presence and intimacy and union of hearts and your interior life would be the deepest kind of prayer. At yun ang isang bagay na madalas hindi na nakikita ng mga tao ngayon. That intimacy with God in prayer. Kasi madalas ang panalangin sa atin ay anong sasabihin mo sa Diyos, anong ikukwento mo sa Kanya, na tama din naman yun, maganda rin naman yun. Pero para kay Santa Teresa, ang panalangin ay andyan ka lang at nandyan din siya. You are with God and God is with you. Cor ad cor loquitur. Heart speaks to heart. Kaya minsan, wag po tayong tatamarin sa panalangin. Prayer should not be something that is required or even an obligation for us. Ang panalangin para kay Santa Teresa ay andyan ka lang at andyan din siya sa iyo. At yun ang isang pinakamalalim na paraan ng pagdarasal. And sabi ni Santa Teresa lagi, time spent in prayer is never lost. Ang panalangin, ang pagsasayang ng oras o ang paglalaan ng oras sa panalangin ay hindi sayang. Time spent in prayer is never wasted. Kaya magandang paalala sa araw na ito ni Santa Teresa sa atin, pray. And again, pray not because you are obliged to do so. Pray because you are friends with God. Kaibigan mo ang Diyos at kaibigan ka din niya. Ang iyong pakikipagtagpo sa Kanya ay isang bagay na magaan, nakapagpapagaan ng puso, nakapagpapagaan ng isip, sapagkat ikaw ay kasama ng iyong matalik na kaibigan. Nagsulat siya ng isang napakagandang libro. Well, if you have the time, it's also in the internet, The Interior Castle. Ang sabi ni Santa Teresa, sa loob ng tao, sa puso ng tao, mayroong isang castle. And there are 7 rooms in this castle. You go to one room, and then to the next, until you go to the 7th room, the last room of intimate union with God. So para kang dumadalaw sa tahanan ng iyong kaibigan, ang sabi niya, you are visiting your King. In your heart, there is a castle with 7 rooms. And you join him in his castle, and you will be treated like a princess by God, or a prince. Because in this interior castle, you discover that God is near, that God is a friend, that you have nothing to worry. Kaya nga, and I'd like to end with this, isang panalangin ang iniwanan sa atin ni Santa Teresa na napakaganda. And I have to make a confession, this is, if not my favorite prayer among other prayers. This is a prayer that
that they found in the prayer book of Saint Teresa. Sa kanyang breviary, nakalagay dito sa kanyang sinulat kamay mismo ang panalangin Nada de Turbe. Napakagandang dasalin araw-araw, and I pray this every day and contemplate on the meaning of these words, beautifully written by Saint Teresa of Avila. She was a poet, and this one, if not the best, one of the best prayers that she composed. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se moda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hindi nyo naintindihan ninyo, kaya itatranslate natin. Nada te turbe, let nothing disturb you. Nada te espante, let nothing frighten you. Todo se pasa. All things are passing away. Dios no se muda. God never changes. Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things are passing away. God never changes. La paciencia todo lo alcanza. Patience obtains all things. Quien a Dios tiene, he who has God, nada le falta, lacks nothing. Solo Dios basta. God alone suffices. This beautiful prayer is the prayer that we can pray this time of the pandemic again and again. Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. Everything is passing. God never changes. Patience obtains all things. Whoever has God lacks nothing. God alone suffices. God alone is enough. So you pray this every day, and like Saint Teresa of Avila, you discover that God is near, that God is within, that God is a friend, that we are never alone, and He alone suffices. Nothing will be enough except in God. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se moda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. God alone suffices.